Buhat pa. Magandang hapon sa ating lahat. Bago tayo tumungo sa ating talakayan ngayon, maaari bang tumayo tayo lahat at papangunahan ni Aningning ang pagdarasal. Maraming salamat, Aningning. Ngayon naman, meron bang lumiban sa inyo ngayon? Mabuti kung wala. Ngayon naman, isulat ko muna itong mga alituntunin ng ating klase. Para mayroong kalaman bawat isa kung anong mga dapat at hindi dapat gawin. Nasa pisara ang mga alituntunin ng ating paaralan. Basahin. Maaari mo bang basahin Angeline Mores? Number 1, makinig. Number 2, panatilihing malinis ang silid. Number 3, maging magalang. Number 4, makiisa sa mga gawain. Number 5, magtaas ng kamay kung may sasabihin. Ngayon, bilang pagbabalik-aral, sino ang nakakaalam kung ano yung mga iba't ibang kabiasnan sa atin? Yes, Miss Kanye. Tama. Ito ang Sumer, Indos, at ang Siam. Ano naman ang mga kontribusyon ng mga sinuunang kabiasnan na ito? Yes, Miss Roda Buka. Tama. Sa Sumer, ito ang cuneiform. Sa Indus, ito ang drainage system. At ang Siam naman ay ang calligraphy. Yan. Ngayon naman tayo ay dadako sa pagganyak. Mayroon ba dito na nais magbahagi ng kanilang kaalaman o ng kanilang pananaw patungkol sa mga napapanahong issue sa ating lipunan? Yes, Miss Arugro. Maraming salamat. Meron pa bang nais? Yes, Miss Eliza P. Maraming salamat. Tayo naman ay tutungo sa isang paunang gawain. Narito sa TV nakikita nyo ang mga jumbled words. Inyo itong bubuhin sa pamamagitan ng pagbatay sa mga larawan. Ano ang tamang sagot sa dalawang nakapaloob dito sa ating presentation? Yes, Miss Juniela? Tama. Ang una ay ang Rosada at ang pangalawa ay Marco Polo. Sa dito naman, sino ang nakakaalam ng kasagutan? Yes, Miss Madeline. Tama. Ito ay merkantilismo at Renaissance. At sa panghuli, sino ang nakakaalam na nakababatid ng tamang kasagutan? Wala. Yes, nagtaas ng kamay si Miss Karen. Ano ang sagot dito? Ay, hindi po orange. Mali po yun. Sino pa ang nakakaalam ng tamang kasagutan? Yes, Miss Putin. Ayan, tama. Constantinople. Nakuha niya yung sagot. Palakpakan niyo naman. Ngayon naman tayo ay tutungo sa ating paksa ngayon. Na kung saan ito tinatawag na dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya. Ito ang paksa natin ngayon. Ano nga ba ang mga dahilan na nagbunsog sa mga kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya? Ang una ay ang merkantilismo. Ang merkantilismo, ito ay umiiral ang prinsipyong pang-ekonomiya sa Europe na kung maraming ginto at pilak, may pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan ang bansa. Ang merkantilismo, isa ito sa mga dahilan kung bakit nagunahan ang mga Europeyong bansa na pumunta sa bansang Asya upang maggalugad ng mga natural na yaman. Ang merkantilismo, isa itong prinsipyong pang-ekonomiya na kung saan pinaniniwalaan nila na ang kapangyarihan ay tutumbas sa ginto. At nasa paniniwala ng mga Europeo na ang ginto, ang pilak, ito ang magtutupad sa kanilang adhikain. Sa susunod naman na
rason kung bakit pumunta ang mga Europeyong bansa sa Timog at Kanlurang Asya ay ang mga krusada. Maaari mo bang basahin, Mr. Lester? Mga krusada. Isang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng mga Kristiyanong hari upang mabawi sa mga mananakop na gaya ng Turkong, Seljuk at Ottoman ang banal na lugar and Jerusalem sa Israel. Maraming salamat. Ngayon ang mga krusada, isa rin itong dahilan kung bakit nagkaroon ng kontak ang Europeo sa silangan. Nagpasigla ito ng kalakalan sa pagitan ng Europeo at ng Asya. Ito ang pangalawang dahilan. Ang pangatlo ay ang paglalakbay ni Marco Polo. Isinulat ni Marco Polo sa kanyang aklat na Travels of Marco Polo ang mga nakita niyang magagandang kabiasnan sa mga bansa sa Asya, lalo na sa China, na mayroong significant o kahalagahan ang libro na ito na isinulat ni Marco Polo. Bakit? Ito ang nagbigay daan upang mabatid ng mga Europeo ang yaman ng Asya. Ang pang-apat naman ay ang Renaissance. Sa panahon ng Renaissance ay natuon ang interes ng tao sa estilo at disenyo sa pamahalaan, sa edukasyon, sa wastong pag-uugali, at sa paggalang ng pagkatao ng isang individual. Ang salitang Renaissance galing ito sa isang French word na ang meaning ay muling pagkabuhay. Sa panahon na ito, muling nabuksan ang interes ng mga mamamayan sa kalikasan ng tao at nagbukas din ang daan sa larangan ng kalakalan, larangan ng negosyo, kaya umusbong ang revolusyong komersyal o commercial revolution na nagdulot ng malaking pagbabago sa gawaing pang-ekonomiya. Ito ang pang-apat. Ang huli ay ang pagbagsak ng Constantinople. Ang Constantinople ay isang bahagi ng teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europa. At dahil bumagsak ang Constantinople, naputol ang ugnayan ng pangangalakal ng Europea at ng Asya dahil sa pagsakop ng mga Turkong Muslim. Ito ang mga dahilan kung bakit nagbunsod ang mga Kanduranin sa Timog at Kanlurang Asya. Tayo naman idadako sa mga paggalugad ng mga bansang Kanduranin. Ang mga bansang nakatala dito ay mga bansang nanguna sa imperialismo at kolonisasyon. Ito ang Portugal, France, Spain, Netherlands, at England. Sa susunod, ito naman ang epekto ng kolonisasyon. Maaari mo bang basahin, Miss Rizel Tao? Maraming salamat. So, yun ang mga epekto ng kolonisasyon. Ngayon, dito huhudyat ang pag-e-end ng ating talakayin. Pero siyempre hindi ito ang tunay na end dahil meron pang nakasunod na mga gawain na inyong gagawin. Maaari ba kayong maglabas ng inyong mga kwaderno? Dahil kayo ay mayroong gagawing gawain. Sa inyong kwaderno, pakilagay ang date ngayon. At maglagay ng Venn diagram. Sa inyong kwaderno, dapat nilang kita ang Venn diagram dyan na kung saan maglalaman ng pagkukumpara at ng pagkakapareho at pagkakaiba ng kolonisasyon at imperialismo. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para tapusin ang gawain ito. Pwede na mag-start. Ngayon, kung tapos na ba? Taas na ang kamay ng mga tapos na. Okay, meron bang hindi? Hintayin natin sila. Sino yung nag-cellphone dyan? Pakitago ng cellphone. Nakalimutan niyo ba yung palatuntunin ng ating klase? Sorry, ma'am.
Maging magalang. Okay. Gawa ka. Tuloy niyo muna. Okay, mukhang tapos na ang lahat. Pakitago na ang inyong mga ballpen. President ng klase, sino ho ba? Si Miss Aningning. Pwede po bang paki-collect ng kwaderno? Ngayon naman, sa susunod na gawain, igugrupo ko kayo sa 4. Mag-start ng bilang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 2, 3. 4. Okay. Lahat ng mga group 1 dito sa row na to, ibakit din yung group to. And group 2, group 3, and group 4. And pumili kayo ng leader nyo na magre-represent sa inyo. Simple lang naman itong gawain na to. May mga respective na bansa na ma-assign sa inyo, yung mga bansang mananakop, at itatala nyo kung paano sila manakop. Ngayon, sa group 1, ito ang mga bansa. Yan nyo. Group 2, group 3, and group 4. Muli, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para kumpletuhin ang gawain ito. Madali lang ito. Pwede na mag-start. Make sure na tumulong kayo ha, pangkatang gawain ito. Kaya dapat ipamalas nyo talaga ang inyong pakikilahok sa gawain ito since ito'y pangkatan. Meaning to say, hindi ito ginagawa ng isa lang, hindi lang pang-individual. Tapos na ba ang group 1? Mabilis naman. Mukhang madali ata. Okay. Mukhang tapos na. Tapos na ba? Taas ng mga kamay ng mga grupong tapos na. Tapos na ang group 3. Tapos na rin ang group 4. Group 1 tapos na. Group 2, hindi pa. Hintayin natin sila. Ayan, mukhang tapos na ang group 2. Okay, upo na lang kayo dyan. Ako na kukuha ng mga papel nyo. Bilang paglalahad, maaari ba akong magtanong sa inyo? Patungkol saan ang ating talakayin ngayon? Yes, Miss Faye. Ayan. Tungkol saan? Tungkol sa Timog, Kanlurang Asya. Okay, tama ba yung sagot niya? Yes po. Yes, ma'am. Tama ba yung sagot niya? Opo. Tama, pero kulang. Ano ang kompletong sagot? Meron ba nakakaalam? Wala po. Bakit wala? Yes, meron daw nakakaalam. Imperialismo at kolonyalismo sa Kanluran at Timog Asya. Palakpakan niyo naman na sa nakakuha ng sagot. Ngayon, bilang mag-aaral, sa inyong pananaw, nakabuti ba o nakasama ang kolonyalismo at imperialismo sa ating bansa o sa Asya, sa kabuuan ng Asya? Yes, Miss Lopez. Maraming salamat sa inyong kasagutan. Meron pa bang nais magbahagi? Bilang mag-aaral, sa tingin niyo po ba, nakasama ba o nakabuti itong kolonyalismo sa ating bansa o sa buong Asya? Ay, may nagtataas ng kamay sa likod. Miss Juniela? Yes, tama po. Maraming salamat. Ngayon naman, bilang pagtataya, meron akong 2 katanungan. Sino ang nais sumagot? Ano-ano ang mga bansang nanguna sa kolonyalismo at imperialismo? Yes. Magtaas ng kamay. Ako pa lang nagtataas ng kamay. Ayun, meron sa si Miss Mesias. Tama, ito ang Spain, Netherlands, France, England. Yes. Maraming salamat po. At ngayon, sa tingin nyo, sino ang higit na nakinabang sa unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo? Si Miss Madrio. Yes, ito ang mga Europeyong bansa, ang mga kanlurani. Maraming salamat. Ngayon naman, maglabas kayo ng one rule. I-dictate ko yung takdang aralin nyo.
So, ito ang inyong takdang aralin. Sumulat ng isang maikling sanaysay sa papel tungkol sa papel na ginampanan ng kolonyalismo at imperialismo sa kasaysayan ng Timog at Kanlurang Asya. Bumuo ng sariling pamagat ng sanaysay. Nakuha po ba or uulitin ko po? Uulitin. Sige. Sumulat ng isang maikling sanaysay sa kwaderno or sa papel tungkol sa papel na ginampanan ng kolonyalismo at imperialismo sa kasaysayan ng Timog at Kanlurang Asya. Bumuo ng sariling sanaysay. Naririto ang rubrics: 5 puntos para sa organisasyon, 5 puntos para sa kaangkupan ng paksa, at 5 puntos rin sa presentasyon. At ngayon, dito na nagtatapos ang ating discussion o talakayin ngayong araw. Meron bang natutunan? Maraming salamat. Meron naman. Okay, maraming salamat class. Thank you and goodbye.